Isang araw, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay pumunta sa templo. Umupo si Jesus malapit sa pinaglalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmamasdan niya ang mga taong naguhulog ng pera. Isa sa kanila ay isang mayaman na payabang na lumapit. Ahem. Mabigat-bigat to. Binuksan ng mayaman ang lalagyanan niya ng pera at inilabas ang pera para makita ng lahat. Pagkatapos ay kumuha siya ng bahagi ng kanyang pera at inilagay sa lalagyanan ng mga kaloob. Nagbulungan ang mga tao nang makita nila na maraming pera ang inilagay ng mayaman sa lalagyanan ng kaloob. Hoy, tingnan mo siya. Talagang marami siyang pera. Oo nga, tignan mo ang inilagay niya sa lalagyan ng kaloob. Malakas siguro talaga ang pananampalataya niya. Tama ka. Siguradong pagpapalain siya ng Diyos sa laki ng binigay niyang kaloob. Nang matapos ang mayaman, isang mahirap na byuda na nakasuot ng nangdilimahid na damit ang lumapit sa lalagyanan ng kaloob. Kahit maraming tao ang naroon, walang pumansin sa kanya. Ito lang lahat ang pera ko, pero nagpapasalamat pa rin ako dahil kahit papano may maibibigay akong kaloob sa Diyos. Nang marinig ng mga tao ang pagkalansing ng barya sa lalagyan ng kaloob, pinagtawanan nila ang mahirap na byuda. Paano niya nagawang maghandog na maliit sa Diyos? Siguro napakaliit din ng kanyang pananampalataya. Ako, kikita ako ng maraming pera at magbibigay din ako ng malaking halaga tulad ng mayaman kanina. May isang tahimik na nanunood sa lahat ng ito. Tama! Si Jesus. Tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi, Sinasabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki ang binigay ng biyudang iyon kaysa sa kanilang lahat. Jesus, anong ibig mong sabihin? Ang mayaman ay nagbigay ng malaking halaga sa Diyos, pero ang biyuda, 2 barya lang ang binigay. Sapagkat silang lahat ay nagbigay galing sa sobra nilang pera, pero ang biyuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng ikabubuhay niya. Hindi tumitingin ang Diyos sa panlabas nating anyo. Hindi rin niya tinitingnan kung gaano kalaki ang binibigay nating kaloob. Ang gustong makita ng Diyos ay kung gaano natin siya kamahal. Kung gaano talaga natin siya kamahal.